Hello, good afternoon mga kalakwatsero. Ngayon, biyaheng Laurel lang naman tayo, no? Laurel, Batangas. Yan, mga kalakwatsero. So, ito yung dating Laurel. Nung tinamaan sila ng flash flood at saka landslide noong October 24, 2024. So, last year lang yan, mga kalakwatsero. So, ngayon, ito na ang Laurel. So, hindi na halata, no? So, ito yung kalsada na to na punong-puno ng putik. Grabe. So ngayon ang Laurel napakaganda na mga kalakwatsero. So grabe, no, ang nangyari sa kanila noong October 24. Lubog itong Laurel sa baha at tinamaan pa ng flash flood. So buti na lang ngayon naka-recover ng Laurel. So maganda na ang Laurel, oh. Back to normal na siya mga kalakwatsero. So ito yon ang dati nung last visit natin noong October 26 after ng bagyong Christine. So grabe ang putik din mga kalakwatsero. So ito yung poblasyon 3 ng Laurel, ang matinding tinamaan ng flash flood. Yan. So din lalo na doon sa may unahan, hindi na tayo makatawid, no, kasi sa kapal ng putik at sa kaputol na yung tulay. So ngayon, yan yung bisitahin natin para may update ko kayo mga kalakwatsero. Ngayon, ito na ang Laurel. So hindi na mahalata, no? Napagandang Laurel mga kalakwatsero. Yeah. So pasok tayo din dito tayo magpa-park sa kanilang municipal hall ng Laurel. Ayan, no? Okay, park muna tayo mga kalakwatsero. So yan, pakita ko lang sa inyo ang kabuuan ng Laurel, Batangas, tong area na to, oh. So itong lugar na to, grabe ang putik din mga kalakwatsero. Kasi matindi ang tama din sa flash flood dito talaga, no? Bumagsak yung tubig. No, lubog itong munisipyo ng Laurel. Sigurado ko na medyo napasokan yung ground floor dyan ng tubig sa sobrang taas talaga. So ngayon, okay na, oh. So napaganda municipal hall ng Laurel, no? So ito yung parking area, nasa gitna pala tayo ng kanilang park. Yan yung left side, yan yung basketball court, basketball gym ng Laurel. Din ito, parang bagong gawa to, wala to dati nung una nating gala din sa Laurel. Itong parang park, mini park nila din. Siguro fountain to din eh. Yan, fountain to. Yan, no. So ito na yung municipal hall ng Laurel na maganda, oh. Parang spaceship, oh. Ang ganda ng municipal hall ng Laurel. Yan. So alam natin na ang Laurel ay barangay lang to, sakop lang ng Talisay. Ito yung dating barangay Bayuyungan. Noong 1961, naging barangay pa to, no? Sakop pa ito ng Talisay. Nung dumating ang time, I think 1969, humiwalay na siya ng Talisay at naging bayan na itong Laurel. Bayuyungan pa to dati. Nung naging bayan na siya, parang nilipat nila ito into Laurel. Laurel na siya. Yan mga kalakwatsero. So ang Laurel is a third class municipality. Meron itong sakop na 21 barangays. Madami-dami din pala, no? At may lawak itong bayan na to na 71.29 square kilometers. So yan, no, mga kalakwatsero. So dati yan, grabe, no? Lubog ito sa putik. Ngayon wala na, hindi na, no? So almost 4 months na pala ang nakaraan. So mayroon itong population na 43,210 at mayroong kabahayan na 9,626. So magkalapit lang sila sa Balite, Batangas, mga kalakwatsero, at saka sa Ibaan. So ito na yung Talisay Laurel Highway. Ito na yung papuntang mga Talisay din. Itong Santo Tomas. So tingnan nyo yung bukid dyan, no? May mga bakat pa ng mga landslide, mga kalakwatsero.
Grabe ang mga landslide din eh. Din itong Laurel, malapit din siya sa may Sky Ranch, Tagaytay. Ito na yung mga palayan nila din eh, oh. Malawak din yung palayan din sa Laurel. Yan. So yung sa may right side, yun yung papuntang Fantasy World, yan, no? Yan mga kalapad sa may right side. Din ito, diretso na tong Agoncillo. Yan. So din ito, na natin ang detour, o yung temporary road going to Agoncillo. So ito na yung detour, parang temporary lang para makadaan yung mga sasakyan. Maganda rin, no, ang pagkagawa mga kalapad. Kasi ang Bayoyungan Bridge, yan, putol niya. Yan yung na-wash out. So yan, ipakita ko lang sa inyo mamaya yung before, yung dati. Yan, no. So wala na kahirap-hirap, no, pag pumunta pala tayo ng Agoncillo. Mayroon na palang detour yan, no. Temporary lang yan para makadaan yung mga sasakyan. So yan yun mga kalakwatsero, oh. Yan. So ipakita ko lang sa inyo yung dati din para ma-compare natin. So grabe, oh. Sa 7 o'clock, no, mga 7:30 ng umaga. So umaga tayong napunta din eh. So yung kalsada medyo okay na, hindi na mahirap, kaso lang medyo maputik lang ng konti. So ikot natin yung drone natin 360 degree. So yan yung left side natin papuntang Agoncillo yan. So yan putol, no. Medyo matagal-tagal tong, no. Maayos itong bridge na to. Makaabot lang to ng isang mga kalapatero. Yan. Yan, hindi mga kalapatero. Grabe. Wala na, hindi na ito na safe. Oh. Putok, putik. Grabe. Yung biyahe pa naman is Calamba Tanawan, no? Calamba Tanawan ng sa error, oh. Hindi eh. May gulong pa, oh. Yan gulong pa. Buong kotse yan. 5 months. Buong kotse yan. Kotse pala. Kotse pala ito. Datang kotsero. Ay, hindi. Multi-cab. 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 So yan yung kuha natin, no? Last October 26 after ng Typhoon Christine, mga kalapad. Grabe talaga itong Laurel. Sila talaga yung napuruhan nung bagyo na yon. So yan yung detour nila, oh. Temporary lang yan, no? Culvert lang ang gamit. Pag malakas na naman ng ulan, sigurado aapaw na naman yan o ma-wash out na naman ito. So ito na yung way papuntang Agoncillo to Talisay. So itong area na to mga kalakwatsero, hindi talaga natin tumadaanan sa kapal ng putik. Nasa 1 feet, no? 12 inches yung kapal ng putik din eh. Ang ginawa natin, naggilid-gilid lang tayo, no? Para lang makasilip doon sa may Bayoyungan Bridge, yung naputol na bridge. So ngayon hindi na natin mahalata ang nangyari noong October 24 kasi back to normal na siya. Pero imagine natin yung damage doon mga kalakwatsero, ang estimated na value is nasa 203.8 million ang damage. At ang mga namatay din sa Laurel is nasa 81, no? Yan na yung last na data galing sa ABS-CBN long time na yon. At mayroong 900 families na apektado. So, grabe, no? Ang nangyari. So ito na yung palengke
market ng laurel, mga kalakwatsyero, itong lugar na to. Yan, no? Silip natin, no? So, ang Laurel is a third class municipality. Meron itong revenue na 230 million at may asset na 777 million. Yan. At meron itong population na 43,210. So, is a third class municipality. Parang ano lang sila, no? Magkahawig lang sa may Ibaan at saka sa may Balite, Batangas, itong Laurel. So, ang Laurel ay napakalapit na to sa Tagaytay. Tanaw na natin ang Skyranch din eh. No? Then, silip tayo sa kanilang simbahan. Yan, no? So, napakalawak pa itong Laurel, mga kalakwatsyero. No? Marami pa tayong mga farm na nakita din eh. Mga palayan, maisan. Isa din yan sa mga livelihood nila, secondary livelihood. Kasi ang primary livelihood din is aquamarine, no? Aquaculture pala yan. Or fish farm. So, yan yung church ng Laurel, no? Modern type na siya, no? Hindi siya yung gawa talaga ng mga Kastila. Pero ang Talisay, Batangas, mga kalakwatsyero, siguro sa next na lang natin. Ang Talisay, Batangas, napakalama yung simbahan nila. Gawang Kastila yun. Pero itong sa Talisay, hindi na. Sa may Laurel, hindi na. Parang modern na siya, no? Modern type na simbahan. So ito na yon, ang Laurel. Napakalawak pa, mga kalakwatsyero. So ang kagandahan ng dini ngayon sa Laurel, libre ang wifi ngayon, no? Pagdating natin kanina, wifi na tayo eh. So yan yung mga palayan ng Laurel, yan, no? Malawak din ang farm din sa Laurel, mga kalakwatsyero. Malaki din ang income nila din sa farm. Hindi lang sa palayan, marami pa silang mga ano din no? Mga tinatawag na mga gulay, mga vegetables farm, mga organic farm, mga gulay nga, yung papuntang Fantasy World. So ito yung area na to, ito yung mga palayan nila, yan, no? At dinitanan natin ang Taal Lake. So yan yung primary livelihood nila, yung fish farm, tilapia at saka bangos, or aquaculture ang tawag natin dyan, mga kalakwatsyero. Din mayroon silang annual festival, tilapia festival, yan, mga kalakwatsyero. Din sa may Laurel. Ang ganda ng Laurel, oh. Ito na yung kalsada papuntang Talisay. Pabalik na tayo ng Santo Tomas. Pero bago tayo umuwi ng Santo Tomas, daanan muna natin yung fish port nila. Bisitahin natin yung fish port ng Laurel. So yan ang isa sa mga primary livelihood na din eh. Bagsakan ng isda. Mura din ang tilapia, mga kalakwatsyero. Tilapia at bangos. So naalala ko tuloy itong kalsada na to, grabe ang putik din eh, no? Ngayon wala na. So, napaganda ang Laurel, no? Pag may time, visit naman kayo sa Laurel. Free wifi yung Laurel ngayon. Okay, continue tayo sa ating biyahe. So ngayon, mga kalakwatsyero, nandito na tayo sa kanilang fish port. So ito na yung Taal Lake. Ito yung pinaka-site nila sa kanilang aquaculture or fish farming, no? Lalo na sa tilapia at saka bangos. So yan yung mga fish cage, yan, no?
So puno yan ng isda mga kalakwatsero. Pag sila ay nag-harvest, hilain lang yan papunta doon sa Peaceport. Yan yung style din sa May Laurel. During harvest, hihilain lang yan. So yan yung mga bangka nila, oh. So napakaganda mga kalakwatsero, no? Ang Taal Lake, yan. So masarap ang tilapia din mga kalakwatsero kasi itong Taal na lake may halo itong salt water, no? Kasi doon sa may San Nicolas nandoon yung exit ng water at saka yung dagat papuntang bagong ba yan, Limeri, yan. So sa may Limeri papasok yung dagat na alat papuntang Taal Lake. So itong Taal Lake mix na to, na may konting alat siya. So yan, napansin nyo na ang tilapia din at sa bangos masarap kasi hindi siya purely na tubig. Yan. So yan, oh. Napakaganda ng Taal Lake, napakalinis ngayon ang Taal Lake, walang lumot. So yan yung Peaceport ng Laurel, yan, oh. So nakaabang na yung mga fish car natin. Yan na yung mga delivery car papuntang NCR o Maynila. Yan, doon kasi ang bagsakan ng tilapia at saka bangos mga kalakwatsero. So mamaya mga kalakwatsero, pakita ko sa inyo yung paano sila nag-harvest ng tilapia. So yan, ito na yung highway, Laurel Talisay Highway, yan, oh. Yung napakatuwid na kalsada, yun na yung diretso ng Laurel town proper, yan, oh. Napakatuwid, oh. Parang runway ng airport. Mga workers dito. Ay, nako. Ano na yan? Delivery na yan? Kaway-kaway muna, kaway-kaway. Kaway-kaway muna. Yan. Yan. Dilakwatsero. So ito, nasa cage. So presko yan mga kalakwatsero. Yan, oh. Ang kagandahan ng tilapia dito mga kalakwatsero sa may Laurel, Batangas, napakataba. Solid talaga pag nabili kayo ng tilapia. Malaki ang tilapia dito mga kalakwatsero. Yan, oh. Kita naman nyo. Wow naman! Taba yung mga isda. Wow! Malaki pa. Yan, oh. Wow! Ang ganda talaga mga kalakwatsero. Din yung tilapia dito sa may Laurel, Batangas mga kalakwatsero, iba talaga ang lasa compare sa ibang tilapia. Napakasarap ang tilapia dito. Kita niyo yung gaano ka-presko yung mga isda ng tilapia dito mga kalakwatsero. Yan, oh. So sabi ng mama, ito ay delivery daw papuntang Maynila. Kasi number 1 daw nilang supplier ay nasa Maynila, NCR. So yan, oh. Ito yung fish cage mga kalakwatsero. Hinila lang nila to doon sa may laot. Dinala lang dito. So tara na mga kalakwatsero. At least na ipakita ko sa inyo yung pag-harvest nila ng tilapia, no? So yan ang isa sa mga primary livelihood nila din sa May Laurel, Batangas. Yan yung tinatawag na fish farm, tilapia at saka bangos. So ngayon, mabalik na tayo doon sa may Santo Tomas na may layo na 37.5 kilometers. So almost an hour pa rin ang biyahe natin, no? So tamang-tama lang na speed. And enjoy natin yung view din, paganda ang view din, mga kalakwatsero. So yan yung mga sinasabi kong mga BB bus. So ang dami na din, no? Sa Laurel, Tanawan, ng mga ruta no? Parang every 30 minutes may nadaan. Hindi na mahirap ang transportation din, hindi kagaya dati na pahirapan. May schedule ngayon, parang every 30 minutes may nadaan na sasakyan. Mga BB bus, mga jeepney. So yan mga kalakwatsero, dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagpanood.
And thank you pala sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga unique viewers. So maraming salamat po. So dito na lang. God bless us all. Thank you. Bye-bye.